Good morning, TV fam. Hindi ko alam kung maganda ba talaga yung araw. Hindi, ngayon ang forecast kasi is sunny, supposedly, no? Pero medyo gloomy ngayong umaga kasi nga medyo malamig. Malamig talaga siya sa labas. And over the weekend nga, meron tayong forecast ng snow, o di ba? Magkakaroon tayo ng kaunting snow dito sa Vancouver. Nga pala, it's currently January 30. Akalain mo, parang hinipan lang yung January natin at nasa February na tayo. And speaking of February, alam nyo naman ang parang pinaka-hit na pinag-uusapan ngayon, which is yung tariff. So tignan natin kung matutuloy ba yan ng tariff na implementation na yan by US sa mga Canadian goods. Ang laking problemang idudulot niyan sa ekonomiya ng Canada for sure pag natupad yan. Anyway, gusto ko lang kayong bigyan ng background sa mga upcoming big things na nakakaapekto sa mga buhay natin dito sa Canada. And isa sa mga topic natin really sa vlog natin for today is about real estate. Ano naman ang pag-uusapan natin sa real estate? Well, i-share namin sa inyo yung experience namin at yung mga nakalap namin na datos. Talaga naman, di ba? Tagalog na Tagalog, datos talaga ang tawag. Dahil nga, nagiging problema kasi siya eh. Nagiging problema siya sa desisyon na gagawin natin currently. Kasi nga, plano natin mag-upgrade from living from a condo down to upgrading to a townhouse. Ngayon, matatanong nyo siguro, ano yung parang, ano naman yung parang pinaka-concern natin? So, ito, sasabihin ko sa inyo, in a brief and summarized phrase, which is, nagdidelirio na yata yung mga townhome sellers. Bakit yung kamo nasasabi na nagdidelirio? Nagdidelirio dahil hindi nauugma ang kanilang expectation in terms of price sa maa-afford nung merkado. Ano ba yung maa-afford ng market? Ano ba yung kayang bayaran? Lalo na sa dami ng uncertainty ngayon sa ekonomiya ng Canada, sa jobs ng Canada. Akalain mong yung expectation nila is parang premium pa rin. Kapareho nung parang, when I say premium, parang yung feeling nila is napaka-in-demand ng kanilang mga bahay. Anyway, more on that. Pag-usapan natin yan more on later. Akit na muna tayo at magkita tayo ulit mamaya. Hello TV fam. Uwi na. Wala yung araw Akalain mo umulan buong araw. Anyway, pauwi na tayo. Nag-message sa atin si Joyce kanina. Sabi niya, bili daw tayo ng panko breadcrumbs. So, dadaan tayo sa Save On. Malapit lang naman dun sa may Garden City para bumili ng panko breadcrumbs. Anyway, may forecast this coming weekend. Magsusnow daw for 3 days. Saturday, Sunday, and Monday. So, 3 araw. Sana makapag-enjoy yung mga bata. Pati yung mga isip bata. Makapag-enjoy sa snow. Kanina pinag-uusapan natin yung pulang-pula yung mukha ko. Yung ilaw kasi nung sasakyan sa harap, nagre-reflect sa mukha natin. Kaya ngayon tuloy gulat ako, bakit? Parang ba't pula yung mukha natin? Kala ko may problema yung camera. So kanina pinag-uusapan natin yung tungkol sa real estate, no? Sabi ko nga sa inyo, sobrang parang wala na ata sa ulirat. Alam ko malalim yung term, no? Pero ibig sabihin parang yung mga nagbebenta ng bahay dito sa Richmond, wala sila sa, hindi na uugma yung mga pinopost nilang price doon sa, kahit na hindi nagmo-move yung kanilang property, talagang they still aspire na mag-list ng property ng mataas na presyo. Of course, naiintindihan naman natin na syempre, kung nagbebenta ka ng bahay, you want to get the best value, 'di ba? Sa property mo. Ganyan din naman yung pakiramdam natin. Pero somewhat kailangan nating mag-adjust kung ano ba talaga yung dinidikta nung market. So far, sa mga townhomes, ang nabebenta, median range would be from 900 up to 1.1 million.
Townhouse yan for a size of 1,200 square feet up to 1,600 square feet. Akalain mo yung mga napupuntahan natin, kapareho nung as an example, yung house number 2 na lang. Yung house number 2, it's 1,300 plus square feet. At yung price niya, sobrang nainganyo tayo. Kasi nga, it's under $1 million nung nakita natin, 998,000. So, yun yung parang pricing na nararapat at yun yung pricing na gumagalaw. Pero akalain nyo, after 1 week, tinaasan ng 1.259. What the hell is even that? Sobrang, ano yun, tumaas ng 259,000 after what? 5 days or even 6 days? Diba? Parang people are, parang kung bibigyan mo ng description, that's a crazy move. Kasi, bakit mo tataasan ng ganun? Na alam mo nga, yung bentahan nung property sa market is ganun lang. Between close to $1 billion, mga 900 plus, up to 1.1 to 1,150. So, nakakabahala kasi yan yung property na tinatarget nating bilhin as an upgrade. Nakaka-worry, nakakabahala. Mapunta tayo sa sitwasyon na tayo, nag-a-adjust tayo. Yung bahay natin, yung condo apartment natin, ina-adjust natin. Nagbaba tayo ng presyo comparable doon sa merkado. Pero yung mga townhouse, hindi ganoon ang pag-iisip. Ang pag-iisip nila is, siguro hindi naman siguro sila nagmamadali. Kaya siguro naisipan nila, sige, since wala na naman ako dyan sa bahay, i-post natin ng mataas, tignan natin kung may kakagat. Kung may kakagat, benta natin. Kung walang kakagat, hindi natin ibebenta. Walang necessity, walang specific need. Kaya nagagawa nila yon. Nakakabahala lang na ganun yung mindset ng mga tao na nagbebenta dito sa Richmond. Kasi hindi lang naman to nangyari ng isang beses. Nangyari na to multiple times. At doon ako nagiging concerned. Dahil nga pag ganyan parati yung mindset, hindi ko alam kung ang nagsasuggest ba nito is yung mga realtor, paano na lang yung mga nag-upgrade na kapareho ko? Diba? Lalo na kung meron kayong limited budget at hindi naman kayo mayaman na, uy, basta parang kung magkano man ang presyo niyan, bibili pa rin tayo. Hindi ganun eh. Ang mindset mo is you're being cautious dahil nga napakadaming nangyayari ngayon sa buong mundo, hindi lang dito sa Canada per se, na nakakaapekto sa magiging buhay mo kung nasaan ka man. Nasa Pilipinas ka man, nasa US ka man, nasa Canada ka man. Lahat ng yan konektado, no? Kapareho nung halimbawa yung kaguluhan diyan sa sa tariff trade war, 'di ba? Yung mga yan, malaking epekto yan sa magiging cost of living kahit na nasaan ka sa mundo. Dahil produkto tong pinag-uusapan natin eh. As an example nga, doon sa news na nakita natin, sabi niya, dito sa Canada, ang magiging problema mo dyan is oranges. Kasi wala naman tayong farm dito na ang pinoproduce is yung oranges. Kasi nga, winter at saka hindi viable na mag-grow ng ganong klaseng produkto dito sa bansa. So, anyway, nandito na tayo sa Sibon. Sama ko kayo, baba tayo. Maliwanag pa naman ng konti. Bibili lang tayo ng panko, breadcrumbs. Kasi magluluto si Joyce ng tonkatsu curry. Yung Japanese tonkatsu curry. Masarap kasi yun eh. Yun nga lang, masama kasi malakas sa kanin. Ay, Valentine's na. Ang dami na nagbebenta ng tsokolate. Alam ko na sa ano yun eh. Meron ba tong Asian side? I think may aisle to for international eh. Soups, crackers, flours. Baka nandito. Tingnan natin. Ito. Panko breadcrumbs. Ayan. Bayaran na natin to. Good morning.
Hindi na tayo nakapag-vlog kagabi. Today is January 31, Friday. At makikita nyo, nag-uulan sa labas. Madilim. Anyway, kasi nga, sabi ko sa inyo, may forecast ng snow this weekend hanggang Monday. So, tignan natin kung makakapag-enjoy ba tayo finally ng snow dito sa Vancouver. Malalaman natin yan in the next coming days, no? Bukas in particularly. Namimiss mo yung mga araw na, alam mo yung dati, minsan gusto mo lang lumabas, gawin actually yung maisipan mong gawin, yung magkaroon pa ng ganong klaseng liberty. Diba? Liberty talaga. Or kakayahan na gawin yung mga ganong klaseng bagay. Parang minsan kasi namimiss mo yung freedom. Anyway, today is Friday, sabi ko nga, no, ang gas is 182.9. Diyos ko, napakamahal. Tomorrow na, Feb 1, is the big day, the dreaded day. At malalaman natin, actually mamayang gabi pa lang, malalaman na natin yan, kung itutuloy ba ni Trump yung pag-i-impose niya ng tariff sa Canada. So, abangan natin yan. Pinag-uusapan nga na topic natin is about real estate, no? Tuloy natin yung pag-uusap na yan mamaya. Total, mag-order tayo ng dinner. Kausapin natin si Joyce para kunin din natin yung take niya sa nakikita niya, yung mga observations niya, kasi kasama ko siya pag nag-open house kami. More or less, meron din siyang observation tungkol sa topic na yan. Yan, nandito kami sa Afuri Ramen. Nag-uulan kasi sa labas eh. Kaya naisipan niya mag-ramen. First time ko dito eh. Yan, Afuri Ramen and Dumpling. Eh, yung menu nila, actually meron silang dine-in. Dumikit. Yun. Dine out? Dine out. Dine out Vancouver. O, diba? $45. Tapos may set meal ka na. Kung interested kayo, naghahanap kayo ng ramen, ito, subukan nyo to. May kasama pang dessert, ice cream. Alam naman tayo, iyan ang laging parang selling point sa atin. Kailangan may ice cream. Yan, pili muna kami ng orderin namin. Yan yung kakainin ni Joyce. May karaage, ramen, at saka may kasamang drink. Diba? Solve. Ako karaage doon. Yan, kasi malamig sa labas eh. Sige, kain muna tayo. Hindi na tayo nakapag-vlog kanina. Napakain tayo ng husto during lunch. Well, hindi ko masabi na husto dahil nga nagda-diet tayo, no? Pero, yan, naputo lang ating kwentuhan. At hindi ko na napakita sa inyo. Nagpunta kami actually sa isa sa mga stores para kumuha ng dessert. Tayo is supposedly naka-fast, pero nag-make tayo na exception in the past few days. Imbis na OMAD or 1 meal a day yung ginawa natin, nag-intermittent fasting tayo. So it's still a fast for 16 hours, and then kumain tayo, and then nagkaroon ng gap bago tayo kumain ng dinner natin. So ganun yung ginawa natin. Pero on a regular basis, and when I can, talagang ang pinupush natin is OMAD. 1 meal a day. So 1 meal for 24 hours. Ideally. Pero minsan, nagiging 22. Kasi medyo, kumain ka na, di ba? Nag-dinner ka na, di ba? 5:30. Tapos ka mga 6:30. And then, tapos na dapat, hindi ka nakakain. As a dessert, usually, tinatry ko kasing i-avoid na hindi mag-dessert. Pero, syempre, alam mo naman, dahil meron tayong sweet tooth, no? Napipilitan pa rin tayong mag-dessert pagka nagkakaroon ng pagkakataon. Kung nakakakain tayo ng dessert, natatapos yan siguro, let's say, tapos tayo ng 6:30, no? Tapos, mapadaan tayo sa table, no? Yung dining table natin. And then makikita natin, parang nagke-crave ka ng something sweet. Kakain ka ngayon around 7:30. Yan.
So, may additional 1 hour. Halimbawa, minsan naman aabutin ng mga 8 o'clock or 8:15 kasi mga ganyang oras, dyan na namin parang piniprepare for bed si Clark. So, pinapasok na namin siya sa room, nagpapatay na kami ng ilaw sa living room, and then it's our time naman na para mag-relax, no? Manood ng TV. And so during that course nga, diba, manonood ka ng TV. So kasama mo si Joyce, no? Excited ka, pinapanood mo Singles Inferno. Ito talaga, pinapanood namin ngayon, Singles Inferno na Korean. No? Nakakatuwa kasing manood. Ito medyo, ano pa sila, tamed. Kumbaga, wala namang bastusan, parang gano'n. So, nakakatuwang panoorin, no? Na, para kang nanonood ng Korean novela in real time. So anyway, nandito na tayo sa bahay. Tuloy natin yung kwentuhan. Naudlot na naman yung kwentuhan natin. Gusto kong pag-usapan pa rin is yung real estate dito sa Vancouver. At gaano ba talaga ka-ridiculous yung mga nagbebenta ng mga townhomes dito sa Richmond. Dahil sobrang hindi ko alam kung hindi ko rin naman talaga sure kung ano ba to, ang nagmamanipulate ba talaga is yung mga realtor or yung mga tao mismo na parang ay hindi ako papayag na ganyan lang ang makuha ko sa bahay na to, gusto ko mas malaki. Ano nga kaya talaga ang nangyayari? Is it the call nung ari ng bahay and then nag-agree sila sa suggestion ng realtor? Hindi natin mag-gauge pero mamaya pag-usapan natin at alamin natin ano bang nalalaman ng statistics. Gusto ko mapakita sa inyo ano ba yung pinapakita ng mga recent results ng mga nabebenta, recent results ng listing. At currently, nakita nyo naman dun sa news, no, nagbaba ulit ng 0.25 points ang Bank of Canada to drive yung mga gantong klaseng transactions. More on that later. So, over the weekend, sabi ko naman sa inyo, may forecast ng snow. Kaya dinala natin yung laptop natin. If in case magkagipitan, mahirap lumabas, ay mag-work from home tayo. So, yun ang ating plano. At sana ma-enjoy natin itong weekend na to. Ang hinahanap natin is yung soft snow para tsaka dry sana para hindi umuulan, kaso ngayon umuulan eh. Para lang sa ganon hindi siya yung nakakadulas, tapos maganda yung nag-snow, tapos may araw. Maganda ma-experience yun. Kasi yun yung parang pinaka magandang laruin, kumbaga. No, kasi yun naman intention natin eh, makasama natin yung mga anak natin sa mga ganyang klaseng pagkakataon. Kasi for memory yan eh. Importante yan, yan yung mga parang natatandaan nila sa pagtanda nila. At yan ang gusto nating ma-embed sa kanila. Thank you. Nag-order ka na ng food? Yeah, it's on the table. Pick it up. Oh. Anong in-order mo? Yummy. Oh, we're doing Japanese. Yung asawa ko na nakakahiligan yung kanyang series na You. Napanood nyo na ba yun sa Netflix? Try nyo panoorin yun. It's parang serial killer yung peg. I'm Clarky right there. Eh, where? You say hi naman to the vlog. Hi vlog. Hi, vlog. Let's get a watching. Tong si Clark, napapansin ko yan ngayon, nahihilig siyang manood sa kwarto namin. No, why do you like watching in our room? Because? So, nahihilig siyang manood dito. Gusto niya parating nanonood sa kwarto. Na inaalaw naman natin kasi minsan lang maging bata eh. Kung gusto niya, kami na lang yung nagmo-move sa living room. Kaya ngayon, si Joyce nasa labas. Doon siya nanonood ng kanyang series na You. Kain na tayo. Ito yung binili ni Joyce. Pinikap niya sa dinner namin. Ayan o.
May karaage, tempura, beef to malamang, teriyaki, rolls, and then may rice dyan. Hindi ko alam kung ano to. Tapos merong pizza dito. Uy! Anong pizza to? Hell's Crust. Hindi kinain ni Clark. Hindi siya nag-lunch. Nag-lunch konti. Dalawa yung binigay sa kanya. Oh? Bakit? Dalawa ba yung binayaran mo? O sobra? Baka sobra. Oh, I see. Tingnan yung ano niya, pizza. Called slide outs. Slide outs. So, para siyang ano, mahabang bun na hotdog, tapos ginawang pizza. Yan, kain na tayo. Kasi yung oras natin ng kain, dapat matapos ng maaga para mamaya makapagkwentuhan naman tayo. Ice cream. Popsicle. Are you happy? Yeah. How happy? Little only or so much happy? So much happy. Wow. Tapos na kami kumain, nagde-dessert na. And Can you show your happy face to the vlog? Hi. yun! Happy ah. Okay. I'm gonna get that. Anyway, tayo din tapos na kumain. Nagde-dessert. Tapos layo to eh. Papakain tayo ng chichirya eh. Yan. Layo na natin. Oh, talagang kinulang pa tayo. Thank you, babe. Kain tayo. Agendas. Cheers. What do you have? White. White. One thing na na-notice ko, dahil pa nagpa-fast ka, pag kumain ka ng matamis, yung unang subo mo o yung lasa mo ng matamis, sobrang tamis. Yung nakakapanibago. Gumawa sila ng Chinese lantern. Kasi nag-Chinese New Year. Tanungin natin si Joyce. About? Anong tingin mo sa real estate ng townhouse? Sa mga na-experience natin na pinupuntahan natin na mga open house. In terms of price? Mga paasa. Oo, totoo. Pag nag-open house, parang okay yung price. Pag na-list siya, okay yung price. Tapos, kapag babalikan mo na, ang taas na. Taas na yung presyo. Hindi siya stable yung pag-price. Hindi man lang siya sobrang konting taas lang. It's either super taas niya bigla. Yun nga yun yung problema eh. Kasi yung mga nakikita namin, siguro nagsimula to nung September. Nung nag-open house kami na nakakita kami ng 3-bedroom na townhouse for 899,000. Oo. Di ba? Tapos, nilist siya after nung pagka-open house. The following week, ang bagong price niya na is nasa 1.25. Akalain mo yun? Ano yun? 350,000? Price jump? Akalain niyo yun? So, marami kami nakitang ganyan na nag-list ng nasa 900,000. Tapos, after a week or so, nakita nilang madami nag-review, biglang nagtataas ng presyo. Pero ang tanong, nabibenta ba? Hindi ko kasi alam kung So nabibenta. far, hindi pa nabibenta yung nakita natin, yung house number 2. Yung maraming may gusto. Yung pinaka-recent na pinuntahan namin, hanggang ngayon hindi pa siya nabibenta. Nung in-open house natin yun, 990, something siya. Oo. Tapos ngayon, nakalist siya for 1.259. Kalain Pero mo. hanggang ngayon, di pa siya nabibenta. Nakalist pa rin. Yeah, so, yun yung binanggit ko sa inyo kanina. Hindi ko alam kung yung mga seller ba delirious sa pagpresyo ng kanilang property na parang hindi na uugma sa mga pwedeng ma-afford. Kasi doon sa statistics na tinitingnan namin, siguro makikita nyo yan dyan. Ipa-flash natin dyan sa screen nyo. Currently, ang median price na nakikita nyo dyan sa screen is nasa 1.189. So, combination na yan ng pinakamababa at pinakamataas na townhouse. More than dun pa yung mga pinipresyo nila eh. So, kaya ako nasasabi na parang nagdideliryo na ata itong mga nagbebenta na to. Bakit nila pinipresyo ng ganun kataas yung kanilang mga property? Or baka they're not in a rush to sell. Pwede pa yon. Isa ding rason yun. Yung house number 2 ba, may mga gamit pa?
Meron. May sofa pa doon. Yung mga bedrooms. Meron pa din. Kung hindi sila nagmamadali, parang siguro tinitest lang nila yung market. Tinitest nila yung market kung may kakagat. So, siguro nung first open house, para marami nagpunta. Pero siguro, pero ang nakakatawa nga, may marami nagpunta, pero wala nag-offer. Yun nga. Kaya tinaasan nila? Yun yung weird eh. Hindi mo maintindihan. Or baka, ewan ko. Baka nga feeling ko yung sa nagmamadali. Kaya sige lang. Hayaan mo lang sa market. Oo, parang ganun. Parang ganun na nga, Baka siguro. inaantay tayo, Diyos. Hindi nga tayo inantay eh, kaya nagtaas ng presyo eh. So, yun yung, so, dun sa screen nyo, makikita nyo dyan, ipa-flash natin yung graph nung discrepancy nung price ng townhouse versus condo. Sinabi naman natin in a previous vlog na yung condo, sobrang dami ngayong options from 400 square foot up to 1,500. And out of doon sa mga listings na yon, mapapansin nyo, as of today, nag-drop ng kaunti yung price ng condo apartment because of that reason. Dahil napakadaming inventaryo ngayon sa market. Kaya nagko-compete sila, while doon naman sa townhouse options, konti lang yung nagbebenta, kaya minamaximize nila o parang ginugulangan nila yung mga buyers. Ganito yung presyo nila, sila yung nagdedikta kung magkano yung presyo. Yun ang problema namin ngayon. Timeline kasi tayong Oo. hino-hope na masunod, ini-aim na masunod. Kaya lang kasi hindi naka-align yung market sa mga goals natin. So, naiipit kami. So, let's just put it that way. Na it's either magbenta ka ng mas mababa sa inaasahan mo and then bite the bullet, eat mo na yung loss mo. Kasi nga, yung i-offer mo naman sa townhome is mas mataas, definitely. Kasi magkukumpit kayo to get that property. Dahil napaka-konti ng inventaryo. Hindi kasi masyadong nagbabagsak presyo yung townhouse. Tumataas nga eh. Pero yung mga condo, bumababa. Bumababa. So, parang, supply and demand nga, di ba? Kasi napakadaming supply ng condo. Kaya ngayon, ang baba ng presyo. Tapos yung mga townhouse. So, konti lang yung mga nag-list. Anyway, yun lang yung gusto namin i-share sa inyo. At mabigyan namin kayo ng insight kung ano ba yung problema? Bakit ngayon nandito pa rin kami sa state na hindi namin mabenta yung aming condo apartment because of that reason. Madami yung supply, nagbabagsakan yung presyo, and then yung townhouse naman dahil konti ang supply, nagtataasan yung presyo. At yung mga tinataas na presyo ng mga sellers is parang mga nagdidelirio na talaga dahil akalain mo ang price jump nila is 200 to 350,000 difference. Di ba? Sino ba namang hindi masyashock doon? Anyway, tatapusin na natin ang ating vlog for today. Maraming salamat sa panonood. Kung hindi pa kayo subscriber ng aming munting channel, click that subscribe button, yung notification bell. And then, comment down below kung meron kayong mga katanungan or mga experiences nyo na pwede nyong i-share kung nadaanan nyo yung gantong klaseng proseso. So, maraming salamat at kita-kita tayo sa next vlog. Alam! City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down, city of mine.